ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Marso. Malacanang umapila sa publiko na huwag mag-panic buying sa gitna ng oil crisis. Paano ka lang mabigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin ang excise tax sa langis? Aprobado na sa komite sa Kamara. Senado posibleng magdaos ng special session kahit Lenten break para sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Viral na insidente sa pagitan ng mga OFW at isang empleyado ng DMW sa Bahrain, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ligtas Samvac o Summer Vacation pinagana na ng PNP. Metro News, 2 pulis sa Valenzuela City na nag-viral dahil sa hindi pagsusuot ng helmet, tinanggal sa pwesto. Sa ating balitang SNT, mga researcher hinikayat na makipag-ugnayan sa DOST para mailabas sa merkado ang kanilang mga innovation. Lifestyle News, sa isla ng Boracay at Palawan, kabilang sa 2025 Best Island ng isang luxury travel magazine. Sa ating music trivia ngayong petsa, isinilang ang Filipino-Chinese singer-songwriter tinaguriang King of Philippine Christmas Carol. Wala namang hindi nakakakilala dito, darling. Sino siya? Alamin! Sa ating pang balitang kakaiba, mga mag-asawa at magkasintahan lumahok sa taunang wife-carrying contest sa England. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga, kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antigo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, nasa 64 centavos per kilowatt hour ang ipatutupad na dagdag singil dahil sa umano'y pagtaas sa generation charge at transmission charge. Bunso dito, asahan na ang 129 pesos sa dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, habang 193 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour kada buwan. Samantala, sinabi naman ng Meralco na suportado nila ang panawagan ng gobyerno na pagtitipid sa enerhiya sa gitna ng nagkapatuloy na tensyon sa Middle East. Kaugnay nito, hinimok ng Meralco ang kanilang mga customer na ipagpatuloy ang mga hakbang na makatutulong sa pagtitipid sa enerhiya, lalo na't inaasahang tataas ang demand sa kuryente sa panahon ng tag-init. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humingi ng suporta sa UN para sa pwesto ng Pilipinas sa Security Council. Chanel Salazar sa report. Humingi ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembrong bansa ng United Nations para suportahan ng Pilipinas sa kandidatura nito sa United Nations Security Council para sa non-permanent seat sa taong 2027 hanggang 2028. Sa talumpati ng Pangulo sa UN General Assembly, iginiit nito na handa ang Pilipinas na tumulong sa pagpapakalma ng mga hidwaan sa mundo at maging boses ng balanse at kapayapaan sa gitna ng lumalalang tensyon sa iba't ibang rehiyon.
Binigyan din ni Pangulong Marcos na matagal lang pinapatunayan ng Pilipinas na isa itong mapagkakatiwalaang katuwang ng international community at nananatiling tapat na tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ayon sa Pangulo, inihain ng bansa ang kandidatura nito ng may malinaw na pag-unawa na ang pagiging kasapi ng UN Security Council ay hindi karapatan ng anumang bansa kundi isang pribilehiyong pinaghihirapan. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. And thus, I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines in the elections on the 3rd of June, 2026. Nakataktang idaos sa June 3, 2026 ang halalan kung saan boboto ang 193 member countries ng UN para sa mga bagong non-permanent member ng Security Council. Mula dito sa New York, USA, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nanawagan ang Malacanang sa publiko na huwag mag-panic buying sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may sapat na supply ng fuel at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sinabi ni Castro na bagamat may pagtaas sa presyo ng langis, gagawin naman ito ng mga oil company na staggered basis o utay-utay. Mahirap po talagang mag-speculate kung anong dapat gawin ng ating mga kababayan dahil sa nangyayari po ngayon. Pero ang nais lamang po ng pamahalaan ay talaga pong ihanda lang kung anong mangyayari sa atin dahil hindi po natin maiiwasan to. Hindi man po ito nagaganap at hindi ito ang kagustuhan ng ating gobyerno. Pero dahil sa tensyon na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan po talagang paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Binalaan din ni Castro ang mga negosyanteng maaring mag-hoard o magtaas ng presyo ng hindi makatarungan. Maharapan niya sa kaso at parusa ang sinumang mahuling nagsasamantala sa kasulukuyang sitwasyon. Unang-una, alam ba ni Atty. Harry Roque kung ano ang event pag sinabi natin konsyerto sa Goldenberg Mansion? Noon pa po to, mga aksyon ng hoarding, profiteering, na inaabuso ang itong klaseng sitwasyon na hindi naman kinakailangan na sila ay magtago o lumaki po ang kanilang kita or tubo dahil hindi pa po ito napapanahon. So, kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon or gumawa ng isang profiteering, hindi po kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay malidimanda at kakasuhan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, pagbabawal sa paggamit ng social media para sa edad 16 pababa, isinusulong sa Kamara. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Grace Mariano. Grace. Isinusulong ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na pagbawalang gumamit ng social media ang 16 na taong gulang pababa. Nakapaloob ito sa inihain ni Villanueva na House Bill No. 8262 o Panukalang Social Media Protection for Minors Act. Tugon ito ni Villanueva sa tumitinding epekto ng social media sa mental health, safety at developmental well-being ng mga bata sa buong mundo. Binanggit ni Villanueva na mahalagang maisabatas agad ang panukala dahil lumalala
Ang banta ng algorithm-driven addiction, exposure sa marahas o sexual content at online exploitation sa mga bata. Ayon kay Villanueva, ilang mga bansa na ang nagpatupad ng paghihigpit sa paggamit ng mga menor de edad ng social media tulad sa Australia, Spain at France. Diin ni Villanueva ang pagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa mapanganib na social media exposure ay isang moral at national responsibility. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill o pinagsamang mga panukalang batas na mabigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang hakbang ng komite na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo ay sa harap ng nagpatuloy na kaguluhan sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas sa presyo ng langis. Nakapaloob sa panukala na ang suspensyon ng excise tax ay hindi dapat lumampas sa loob ng 6 na buwan pero maaari itong mapaikli o palawigin ng Kongreso nang hindi lalampas sa 1 taon. Batayan nito ang pagpalo sa $80 per barrel ng presyo ng Dubai crude oil sa loob ng 1 buwan o kung may deklaradong state of national emergency o calamity o kahalintulad na pangyayari na nagdudulot ng pagtaas sa halaga ng langis. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, posibleng magdaos ang Kongreso ng special session para sa pagtalakay at pagpapasa sa panukalang emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa paggawad ng otorisasyon sa Pangulo ay magkakaroon ito ng kapangyarihan na suspindihin o kaya ibawasan ang excise tax sa langis at produktong petrolyo. Ayon kay Senate President Tito Soto, handa silang magsagawa ng special session sakaling hindi maipasa ng Kongreso sa susunod na linggo ang emergency powers para sa Pangulo. Sa March 20 kasi ay session break na ng Senado at Kamara para sa Holy Week at sa May 4 na muling magbubukas ang sesyon. Iniutos naman ni Soto ang pagpapabilis sa pagtalakay sa panukalang emergency powers sa Pangulo kung saan inatasan niya ang mga committees on Ways and Means at Energy na gawing prioridad ito. Samantala, Senator Ping Lacson bumuelta na sa mga patutsada ni Senator Rodante Marcoleta. Narito naman ang report ni Conde Bata. Conde. Dinipensahan ni Senator Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee laban sa paulit-ulit na pagbatikos at patutsyada ni Senator Rodante Marcoleta. Sa privilege speech ni Lacson sa plenaryo, sinabi niyang si Marcoleta ang tunay na bida sa kanyang mga magiging pahayag dahil mahilig naman ito sa pagbibida sa maraming usapin. Sinabi ni Lacson na gusto man niyang palampasin tulad sa mga nakaraan ng mga ego-driven at personal na mga pag-atake sa kanya ni Marcoleta, pero kailangan na niyang tapusin ang political circus na ito. Masyado na rin anyang obsessed si Marcoleta sa paninira sa kanya at sa pagdepensa rin ito sa China. Naniniwala si Lacson na posibleng nagsimula ang pagtatanim ng galit sa kanya ni Marcoleta noong sabihin niya na hilaw ang interpretasyon ng senador sa Senate impeachment rules. Matatandaang sa privilege speech ni Marcoleta ay binanatan nito ang hindi pagpapatawag sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa mga pangalang isinasangkot sa maanumalyang flood control projects tulad ni dating Speaker Martin Romualdez at ang mistulang pagsasantabi at pagdududa pa sa 18 mga dating sundalo na umano'y mga naging tauhan ni dating Congressman Zaldico. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-viral na insidente sa pagitan ng ilang OFW at isang empleyado ng Migrant Workers Office o MWO sa Bahrain. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagustuhan ng Pangulo ang nangyaring komprontasyon kung saan makikita sa kumalat na video ang umano'y hindi magandang pakikitungo ng MWO employee na kinilalang si Anthony Aliermo sa mga OFW na humihingi ng tulong. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan
lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Dahil dito agad na inatasan ni Pangulo Marcos si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na magsagawa ng investigasyon at tiyaking may kaukulang aksyon sa insidente. Sa ngayon, ni-recall na si Aliermo habang nagkapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Gate ni Castro, malinaw ang utos ng Pangulo na dapat tulungan at pakinggan ang mga OFW, lalo na ang mga naapektuhan ng patuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, Philippine Air Force at Philippine Navy handa sakaling magpatupad ng repatriation ng mga OFW sa Middle East. Angel Garcia sa detalye. Nakaantabay ang Philippine Air Force at ang Philippine Navy sa posibleng repatriation ng mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, na nanatili sa mataas na antas ang kahandaan ng Air Force sakaling hilingin ng pamahalaan ang kanilang tulong sa pagpapauwi ng mga OFWs. Gayunpaman, sinabi ni Basco na naghihintay pa sila ng opisyal na gabay mula sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at sa Department of National Defense. Sa kasalukuyan, wala pang formal na kahilingan para i-deploy ang mga aircraft ng Philippine Air Force para sa repatriation mission. Nauna nang sinabi ni Basco na maring gamitin ng Air Force ang kanilang C-130 aircraft para sa naturang operasyon kung kakailanganin. Samantala, sinabi naman ng Philippine Navy na naghihintay din sila ng direktiba mula sa kanilang higher headquarters kaugnay sa posibleng deployment para sa repatriation ng mga OFWs. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras, 8 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy natin balitaan, inilunsad po ng Philippine National Police o PNP ang Ligtas Somvac 2026 na isang nationwide security operation na layong matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayon summer vacation mula March 29 hanggang May 31, 2026. Sa mga susunod na araw, sisimula ng PNP ang deployment ng mga tauhan at resources nito sa buong bansa, lalo na sa mga pangunahing kalsada, transport hubs, tourist destinations at iba pang matataong lugar. Saklaw ng operasyon ang mga major holidays tulad ng Philippine Veterans Week, Araw ng Kagitingan, Semana Santa, Labor Day at Flores de Mayo. Maglalagay din ang Highway Patrol Group ng Road Safety Marshals sa mga pangunahing kalsada at magsasagawa ng inspeksyon sa mga bus terminal. Magtatatag din ng Motorist Assistance Center at Police Assistance Desk upang paigtingin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Cyber Patrol laban sa online travel scams. Pagkakatalaga naman sa isang opisyal ng DOH na hawak sa pondo ng mga mahirap, kwinestyon ng isang grupo ng health advocates. Gina Mape sa report. Tinutuligsa ng isang grupo ng health advocates ang pagkakatalaga kay Department of Health Undersecretary Sheila Ritz Gatchalian sa Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP. Ang MAIP ay isa sa mga programang direktang humahawak ng pondo upang tulungan ang mga mahihirap na pasyente sa kanilang gastusing medikal. Kasabay nito ang panuwagan ng grupong Health Watch Advocates ang agarang paglilinaw at pagsusuri mula sa pamunuan ng DOH kung bakit at paano na itinaga si Gatchalian sa naturang posisyon. Ayon sa Health Watch Advocates, napakabilis ng pagkakanombra kay Gatchalian sa nasabing pwesto. Kinukwestiyon din ng grupo ang pananagutan ng recommending authority para sa posisyon niyang ito na si Secretary Teodoro Herbosa at ang sinasabing bakit ni Gatchalian sa Malacanang na si Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat. Ang pagtuliksa ng health advocates ay kasunod ng pagkakatukla sa isang post sa social media na si Gatchalian ay hindi umano nagbayad ng utang dahilan upang makwestiyon nila ang personalidad ni Gatchalian. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa 774 Balita ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Tinanggal sa pwesto ng Valenzuela City Police Station ang kanilang 2 pulis na umunoy bumiyahe sa isang pampublikong kalsada nang walang suot na helmet. Makikita sa viral post na sakay ng magkahiwalay na motorsiklo ang 2 pulis at wala ang mga itong suot na helmet. Makikita rin sa naturang post ang isang marked police vehicle na nasa unahan ng mga ito. Ayon sa pamunuan ng BCPS, agad nilang binerify ang insidente at nagsagawa ng administrative investigation upang matukoy ang mga pangyayari kaugnay ng umano'y paglabag sa road safety regulations at standard operating procedures. Pansamantalang inilagay sa preventive relief ang mga sangkot na pulis bilang bahagi ng umiiral na protocol habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon kay Valenzuela City Police Chief Police Colonel Joseph Talento, seryoso ang Philippine National Police sa pagpapanatili ng disiplina, profesionalismo at mahigpit na pagsunod sa batas sa kanilang hanay. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 55 centavos. Nasa 69 pesos and 32 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 7 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 86 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi March 10, 42, 58, 35, 2, 51 at 26, kung saan naabot sa 87,396,535 pesos and 70 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 42, 46, 32, 19, 44 at 16, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 99,658,844 pesos and 67 centavos. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 3, 29, 12, 33, 10 at 16, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 10 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa atin namang balitang SNT, ang mga researcher daw hinikayat na makipag-ugnayan sa DOST para mailabas sa merkado ang kanilang mga innovation. Yan naman po ang balitang ihatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Umaapela ang Department of Science and Technology o DOST sa mga researcher at inventor na magpagtulungan sa ahensya upang gawing marketable products ang kanilang mga innovation. Sinabi ni Mark Anthony Gallon, Science Research Specialist 2 at Head ng Program and Development for Innovation Management ng DOST Northern Mindanao, na sinusuportahan ng Tech Grow Initiative ng Departamento ang mga pagsisikap na dalhin ng mga research output at laboratory invention mula sa mga universidad at research institutions sa industriya at komunidad. Ani Gallon, ang programa ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga mananaliksik at ng merkado. Marami anya na research output ang nabigong makarating sa commercial dahil sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga academic priority at industry requirement. Mula noong 2019, ang Northern Mindanao ay kinilala bilang Excellence in Technology Licensing na may 43 licensed technologies. Ang Tech Grow Initiative ng DOST ay layong makatulong na masigurong lalabas sa mga laboratorio ang mga makabagong innovation at magiging viable product, service o enterprise. Manatiling may kaalaman sa agamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News.
Sa atin naman pong lifestyle news, Isla ng Boracay at Palawan kabilang sa 2025 Best Island ng isang luxury travel magazine. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Pasok sa top 10 ng Reader's Choice Awards 2026 Best Islands ng luxury travel magazine na Destination ang Boracay Islands at Palawan. Nasa ika-6 na pwesto ang Boracay na kilala sa pinong puting buhangin nito, habang nasa ika-9 na pwesto naman ang Palawan na kilala sa nakamamanghang natural na kagandahan na nagtatampok ng mga dramatic limestone karst formation, hidden turquoise lagoon at mga white sand beach. Ang pagkilalang ito ay kasunod ng kamakailang pagkakabilang sa Boracay White Beach sa Best of the Best Beaches in Asia para sa 2026 Traveler's Choice Award ng travel guide website na TripAdvisor. Samantala, nauna naman sa listahan ng Destination ang Bali, Indonesia, na sinundan ng Phu Quoc, Vietnam, Maldives, Phuket at Koh Samui sa Thailand. Pasok naman sa ika-7 at ika-8 pwesto ang Flores Komodo at Lombok sa Indonesia, habang nasa ika-10 pwesto ang Langkawi, Malaysia. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman, Music Trivia, ngayong petsa isinilang ang Filipino-Chinese singer-songwriter at tinaguri ang King of Philippine Christmas Carol. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 11, taong 1945, isinilang sa Iloilo City ang Filipino-Chinese singer-songwriter na si Jose Marichan. Si Tito Joe para sa marami ay anak ng immigrant mula sa Fujian, China na si Antonio Chan at Florencia Lim na isang Filipino-Chinese. Sa Cebu, kinalakhan ni Chan ang pagtugtog ng piano ng kanyang lola sa kanilang bahay, bagay na nagkaroon ng malaking impact sa kanya at naging daan sa pagmamahal niya sa musika. 13 taong gulang pa lamang si Chan nang makasulat siya ng kanta. Sa murang edad ay naging bahagi siya ng radio program na Children's Hour, kung saan tumutugtog ng piano at nagre-recite ng tula ang mga bata na umere noon sa DYRI RMN Iloilo. Kahit na laging sinasabi ni Sir Jose Marichan na si Jesus ang nag-iisang hari ng Pasko, siya pa rin ang tinaguri ang King of Philippine Christmas Carol. Ito ay dahil sa naging matagumpay ang mga awiting pamasko na isinulat at inawit niya na hanggang ngayon ay bahagi na ng Paskong Pinoy, gaya ng Christmas in Our Hearts at A Perfect Christmas. Maliban sa mga Christmas songs, marami ring iba pang genre ng mga awitin ang napasikat ni Sir Jose Marichan, gaya ng Afterglow, Constant Change, Love is for the Two of Us, My Girl, My Woman, My Friend, Beautiful Girl at marami pang iba na maririnig ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, mga mag-asawa at magkasintahan lumuhok sa taunang wife-carrying contest sa England. Narito po ang balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Good morning sa iyo, Darren. Good morning sa iyo, Albert. At narito na ating balitang kakaiba. Dose-dosenang mag-asawa at magkasintahan ang lumanok sa taunang wife-carrying contest sa England. Sa contest, ang mga babae ay buhat-buhat ng mga lalaki mula sa kanilang balikat, no? Nakikipag-unahan sa gilid ng burol. Kinakailangan nasa edad 18 pataas at hindi bababa sa 50 kilograms ang bigat para makasali ka sa karera. Makakasali pa rin naman yung mga underweight, Darlene. Pero ito ang kondisyon doon, no? Kailangan mo magsuot ng pabigat. Sino yung mga pabigat dyan? Hindi nyo kailangan magsuot. Salo na kayo. Upang maabot ang minimum weight requirement. Ang naturang food trace ay sinasabing hango sa isang alamat noong ika-19 na siglo sa Finland tungkol sa isang gang na sumusugod sa mga baryo at nagnanakaw ng mga kababaihan. Sa karera ngayong taon, nagwagay sina Timo Tovinen at Jata Leononen ng Finland. Makaraang matapos ang karera sa bilis na 1 minute and 45 seconds. Nagawin sila ng isang barrel ng
lokal ale o ale na isang uri ng alak. So, sige, join na mga pabigat. Pero hanggang ano lang 50 kilograms lang. Oo, hindi, minimum. Minimum. Hindi bababa sa 50 hindi kilograms. bababa, O kung yung weight mo mas mababa sa 50 kilograms, kailangan mong magbitbit ng pabigat, Pabigat. para Oo. maabot mo yung minimum weight So, requirement. ano yung maximum? Ayun lang. Wala. Oo, wala. Hala, Depende. lugi. Basta ang requirement lang, hindi bababa sa 50 kilograms. Lugi. Mga Oo. malulusog. Anyway, ganun talaga. Ito pala, no? Hindi Ano ito lang din, bonding din to Bonding, siguro, oo. no, ng mga mag-asawa at magkasintahan. pagkatapos pa naman, isang barrel ng alak ang mapapanalunan mo. No? Correct. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating pong katanungan ngayong araw po ng Wednesday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Kung dito ba sa Pilipinas mabibigyan ng ayuda na higit sa 30,000 pesos, mahihikayat kaya ang mga young generation na magkaanak? O kasi 'di ba Albert, sa panahon ngayon parang madami na yung mga mag-asawa or kaya yung mga kahit naman yung mga single. Pag tinanong mo, no, parang wala sa mindset nila yung magkaanak sa ngayon. Parang mas nagpo-focus sila sa career. Correct. So sa tingin nyo ba mga kanyosik, kung mayroong mga ganitong ayuda na bibigyan ng higit sa 30,000 pesos, sa tingin po ba ninyo mahihikayat ang mga young generation na magkaanak? Dito kahit walang ayuda, Darlene Kaya nga kahit walang ayuda dito, na gusto Dito? magkaanak. Oo. Pero yun sa China ho kasi ito na manukala doon. Mamaya, pag-usapan natin yan kung ano ba yung pinagbatayan natin ng ating Correct. topic ngayong araw po na ito. So para po sa inyong mga opinion mga kanyusik, no, kung gusto nyo na pong magbigay ng inyong reaksyon sa ating topic ngayong araw ng Wednesday, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa atin pong YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, March 11, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.